Hello mga kapisda! Okay guys, sagutin lang natin or tulungan lang natin yung isang co-hobbyist natin na nagkaroon ng problema sa kanyang 50 gallon tank. Kung paano nga ba yung gagawin, kung dapat nga ba na mag 100% water change. Pero guys, para sa akin at pati na rin sa mga na-experience ko at napag-aralan, bawal na bawal talaga mag 100% water change. So yan, pinagbabawal na technique talaga yan. Kaya nga lang, kung hindi natin maiiwasan, pwede naman mag 100% water change, pero may gagawin tayo na pamamaraan bago tayo mag 100% water change. So kasi ang ginagawa ko lang, every week nagwa-water change ako ng at least mga 20 to 50% lang. Gaya ng mga tank natin dito, ito meron ako dito nga customized na 15 gallon. Kung mapapansin nyo, yung tubig niya napakalinaw. Dahil yan, nagwa-water change ako 20% to 50% every week. So yan, nakakatulong din para mapalinaw yung aquarium natin. Naglagay ako ng mga aquatic lamps. So yan, nakakatulong yan para maging malinaw yung tubig natin. Then dahil nga sa substrate, nandyan yung ibang dumi. Then nakakatulong na rin ito yung pinaka filter natin or hang-on filter. Okay, so yan, share ko na rin para sa iba at kung paano ang gagawin pag magwa 100% water change tayo. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. So ito mga kapisda, batay lang to sa mga na-experience ko. At lagi ko na rin ginagawa na umu-okay naman sa akin. Ito, example ko lang yung 15 gallon ko dito na may laman lang siya na 2 beacher. So yan, malinaw pa naman siya. Gagawin lang natin tong example kung paano yung gagawin. So kailangan lang natin yung tubig dito sa pinaka-aquarium natin. Kailangan kukuha muna tayo dito ng tubig. Then ilalagay lang muna natin sa isang lagayan. Then pagka mayroon na itong tubig, yung mga isda, ililipat na lang muna natin dito. Guys, para to sa pag magwa 100% na water change. So yun, kukuha tayo ng tubig, lalagay natin sa isang lagayan, ililipat natin yung mga isda dito. Then, dito naman sa pangalawang lagayan, lalagyan din natin ng tubig na galing dito sa aquarium. Then, yung mga nakalagay na filter, so tulad yan, meron siyang sponge filter, dito natin muna uhugasan. So, or ibababad muna natin dito yung pinaka-filter. Ganun din yung mga kahit anong nakalagay dun sa loob. Halimbawa, ito, may mga bato, then may mga sand, or kahit anong substrate. So yan, kailangan yung tubig dito, maglalagay muna tayo sa isang lagayan, then ibababad muna natin dyan, or dito muna natin sila uhugasan. Huwag natin uhugasan sa tap water kung ano man yung nakalagay dito sa loob, mga substrate, bato, or kung ano man yung nakalagay, or filter. Huwag natin uhugasan sa tap water kasi mamamatay yung mga beneficial bacteria. So yun, ang next naman na gagawin natin, pag nailagay na natin dito yung mga isda, then dito yung mga nasa loob, pwede na natin siyang hugasan. So yan, kung hugasan na natin siya 100%, okay na yun. Then, pag nahugasan na natin siya, malinis na, pwede na natin siyang lagyan ng tubig. So maisasuggest ko na ang lagay natin ng tubig ay stock water. At least naka-stock siya ng 3 to 4 days or kahit mga 1 week, mas okay. So kung wala naman, pwede tayong gumamit ng purified water or yung mga tubig na nanggagaling doon sa mga water station. And kung wala naman talaga at gusto mo nang malagyan ng tubig, pwede tayong gumamit ng tap water. At yun nga, kung meron kang nabiling anti-chlorine, pwede mo siyang lagyan. So ang gagawin natin, tap water, 15 gallon to. Ang ginagawa ko dyan, yung pinaka-takip, 3 takip nun. Then, naglalagay din ako ng asin. So ito, asin na mabibili lang sa tindahan. Yung plastic na kutsara yung gamit ko. Sa 15 gallon, naglalagay ako ng 3 kutsarang asin. Then yun nga, kung gamit mo, anti-chlorine. So ako kasi ang ginagamit ko, ito yung AquaCare. So yan, sa 15 gallon, 3 takip nito yung nilalagay ko. Okay, let's say na i-set up na natin siya, nalagyan na natin siya ng tubig. Then, nalagyan na natin siya ng asin. Then, water conditioner or yung anti-chlorine. So wag muna natin ilalagay yung isda kasi siyempre, kailangan muna na humalo yung nilagay natin na asin at water conditioner or anti-chlorine. Hindi naman kasi instant na pag nilagay natin yan, mawawala na agad yung chlorine at makukondisyon na agad. So, dapat natin gawin dyan at least mga kahit kinabukasan na uli natin lagyan ng mga isda. So, yung mga isda natin, hayaan muna natin dito sa pinaka-lagayan niya or kahit ano, kahit sa timba, sa batya.
Ayan, diyan muna natin sila na nandyan. At ito, yung pinaka-aquarium natin, na nalagyan na natin ng tubig. So, yun. Yung mga nandito, yan. Yung mga nandito, after 1 hour, yan, halimbawa, yung mga bato, yung mga filter, after 1 hour, yun, pwede na natin silang ibalik uli dito. So, halimbawa, di ba, hinugasan natin sila dito ng tubig galing dito sa aquarium. After 1 hour, pwede na natin silang uling ibalik para mag-cycle na yung tank natin. So, yun, kailangan, kinabukasan, saka pa lang natin ilagay yung mga isda. Huwag muna natin agad ilalagay kasi meron pang chlorine yun, hindi pa humahalo yung chlorine. Pero, kung ang ginamit nyo naman ay purified water o kaya naman yung stock water, after 1 hour, pwede nyo na uling ibalik yung mga isda natin para yan, hindi sila ma-water shock, kailangan i-acclimate din natin sila. Okay, yun lang muna mga kapisda at sana nakatulong at nasagot ko yung nag-comment na hobbies natin. Then, kung may mga tanong pa kayo ay pakicomment na lang dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kapisda, basta tandaan nyo, bawal mag 100% water change, pero kung di may iwasan, kailangan ganon yung gawin natin. Okay? Happy peacekeeping mga kapisda!